Glory to God. Hallelujah. The highest praise, glory, and honor belongs to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Double honor and respect to our beloved Pastor Willie Estrada Almeda. And a cherished memory of our Assistant Pastor Lina C. Almeda. To all brethren, to all beloved children, to all brethren, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang hapon na po sa mga, hallelujah, sa mga bisita, baguhan, hallelujah. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal, hallelujah. Isang pagpapala po na narito po ako, nakatayo sa inyong harapan. Una ko pong pinasasalamatan sa mahal na Panginoon na kung hindi tinawag ako ng mahal na Panginoon, ginamit ang ating beloved pastor. Pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoon ng ating beloved pastor. Hallelujah, may isang tao ng Diyos na tumayo, nanalangin, walang sawang nanalangin para sa ating mga kaligtasan, libo-libong mga kaluluwa, ang narito ngayon sa Luneta Grandstand upang magpahayag ng kanyang kabutihan. Katulad ko po mga minamahal, way back 1990 nang ako po'y tawagin ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung saan noong mga panahon na yon ako po ay nagtaglay ng karamdamang bone cancer. 6 months na lang po ang tangi ng doktor sa akin. Ready for operation po ako, mga minamahal. For 3 years po kaming nagpabalik-balik sa ospital sa lugar po ng Valenzuela hanggang nakarating kami ng Bagbagin. Yung aking beloved husband noong mga panahon na yan, bagamat na mayroong kaming inaasahang hanap buhay noong mga panahon na yan, mayroong kaming mga naipundar na lupa sa probinsya ng Bicol, ay naubos po sa kakapagamot niya sa akin. Alam niyo mga minamahal, nasa anong kalagayan ako, naghahanap ako ng kagalingan, dadalhin ako ng ospital, ilalabas, gagaling, after 2 months, 3 months, ito na naman, dadalhin na naman ako sa albularyo, kung yun saan yung mga sinasabing nagpapagaling. Nagpalipat-lipat kami ng doktor albularyo na wala pong kagalingan, mga minamahal. Noong mga panahon na yan, may tiyahin po kami na isang adult square sa ministeryong ito na kung saan sila po yung mga nauna na rito na nagsishare sa amin ang sabi, dalhin daw ako dito sa Luneta, dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Nung araw mga minamahal, pabingi-bingi lang po kami, yung aking beloved husband, ang sabi niya, anong magagawa ng pasayaw-sayaw at mga pakanta-kanta? Hindi po namin naunawaan mga minamahal na dito pala sa ganitong pagtitipo, narito pala ang presensya ng mahal na Panginoon, na dito pala ang ating beloved pastor ay nakaluhod, walang sawang nananalangin upang ang bawat isa sa atin ay maabot, mga minamahal. Isa po ang pamilya namin na naabot ng kanyang panalangin. Pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoon nang dahil sa kanyang pagluhod. Isa po ako sa nabiyayaan sa TV program po, napapanood ko na po ito, pero kami po ay nasisira na po ng mga panahon na yan. Nasabi ko kung talagang may Diyos sa mga panahon na yan, dahil po ako noon ay nasa itaas na lang po ng bahay namin, nag-aantay ng kamatayan dahil po yung huling doktor po na nag-finding sa akin sa lugar po ng Bagbagi, nang sabi po ay puputulan ako ng tuhod. Sabi ko ng mga panahon na yan, wala na kaming pera, naubos na yung lupay namin sa Bicol, yung bahay po namin sa Valenzuela na ibenta na po ng aking beloved husband sa kakapagamot niya sa akin. Ang sabi ko, kung talagang may Diyos, nasaan ka? Alam niyo po mga minamahal, sabi nung tiyahin ko, magbukas ako ng TV, pero napapanood ko na po ito. Nasabi ko, anong meron sa gawain na yan, napakatapang ng pangangaral. Pero panahon po na naglilens ang ating beloved pastor, sumusunod po ako, ginagapang ko po yung TV screen po na yan para maabot ko sa kanyang sinasabi na ipatong ang kamay sa TV at sumabay sa panalangin. Mga minamahal, how many times ko po yung ginawa. Nagkaroon ako ng kagalingan, ng maayos na karamdaman ng mga panahon na yan. Sabi ko, anong klaseng mayroon ng gawain na yan. Sabi ko, pinagaling ako ng mahal na Panginoon ng bahagya. Pero alam niyo mga minamahal, sabi nung tiyahin namin, nadalhin daw ako sa Luneta. Noong mga panahon na yan, yung aking beloved husband, ayaw niya pong maniwala. Persecutor ko po siya. Sabi niya po sa akin,
Hindi raw po kasi nung mga panahon na nakikita niya po yung mga may bit-bit ng Biblia ay kaiba sa kanyang paningin. Subalit ang kalooban ng Diyos ay hindi pala kalooban ng tao. Ang mahal na Panginoon ng kumilos, mga minamahal, dinala ko ng loved ones namin sa lugar po ng Amoranto. Nasa boarding bed po ako. Grabe pong pag-iyak ko kanina nung nakikita ko yung sister sa likod na pinalakad, pinatayo ng mga minamahal ng mahal na Panginoon after baptism. Alam niyo mga minamahal, ako rin po ay nakaranas po ng ganyan. Nung mga panahon po na yan, ako po yung nasa boarding bed sa lugar po ng Amoranto na inosyoso ng isang radio announcer. Ang sabi po ay, totoo bang may nagpapagaling dyan? Alam niyo mga minamahal, sabi po nung loved ones ko, nung mga panahon na yan, manampalataya ako, may Diyos na magpapagaling sa akin. Nakita po ako ng beloved pastor. Nilayan po ang isang prayer warrior ng mga panahon na yan. Hindi man po ang beloved pastor ang umabot sa akin. Ang beloved prayer warrior po ay nilihans niya. Nilihans ako ng prayer warrior. Sa unang dalangin nating beloved pastor, pinaupo ako, pinatayo, pinaglakad ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Simula po noon, mga minamahal, yung radio announcer po na yan na sumusunod ng sabi niya, totoo nga. Alam niyo mga minamahal, maski po ang mga loved ones ko hindi po makapaniwala dahil marami po akong sakit ng mga panahon yan. Dahil nga po sa simpleng binat na naranasan ko nung panahon una-una, nanganganak po ako sa bahay lang. Nagkaroon po ako ng karamdamang postpartum na yung mga panahon po na yan, hindi ko akalain na sabi nila na nagwawala ko. Yun po ay nakakarating kami ng ospital na ako po ay na-injection na ng tranquilizer, pangkalma, na lumala po ng lumalayo ng mga minamahal hanggang sa na-findings po ako na mayroon akong bone cancer. Maga po yung aking paa, tuhod, hanggang balakang payat na payat po ako. Pag nakaupo-upo na lang, pag nakatayo-tayo na lang. Subalit isang araw, kinahabagan ako ng Diyos. Tinawag ako ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Simula po noon nang ako'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Ang sakit po na yan ay hindi na po dumako sa akin. For almost 33 years, magte-34 years na po ako sa ministeryong ito. Ilang dekada na po. Kagaya rin po ng ibang mga narito sa Luneta. Ako rin po nung una, hindi po basta naniwala. Akala ko po basta magdalo lang, magsamba, magpuri, magsayaw-sayaw. Hindi ko po namamalayan na totally na po pala akong pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang cancer na yan ay wala na po. Hindi lang po yan yung pagbabago ng aming buhay nung araw mga minamahal. Persecutor ko po yung aking beloved husband, bagamat nakita niya na yung kagalingan. Yung mga anak po namin mula sa panganay hanggang sa panglima, maliliit pa po yan, naranasan ko po yan, nabitbit ko po sila dito sa lugar ng Luneta. Dumadalo kami ng mga may sakit sila, asthmatic po yan. Ang rep po namin ng laman, puro gamot sa hika, antibiotic sa lagnat. Every time pong may mga sakit sila noon, wala kaming pahinga sa kakapunta ng doktor. Subalit nang ako'y natutong maglingkod sa mahal na Panginoon, nagkaroon ng pananampalataya. Tinuruan ako ng ating mahal na pastor at mahal na pastora na tumawag manampalataya. Sa Diyos, walang imposible. Alam niyo mga minamahal, ang mga anak ko, through layhands lang po, dinadala ko ditong may sakit. Pag-uwi namin, magaling na. Ang sabi ng aking beloved husband, ano raw magic yung ginagawa ko. Dahil imbis ko dali ng ospital, dito ko po sa Luneta, ginadala yung mga bata. Kahit anong init, ulan, lamig ng mga panahon na yon, dumadalo kami dito. Kaya napatunayan ko, mula nang nakilala ko ang mahal na Panginoon, sa ilang dekada na rin po, mga minamahal, napakaraming biyaya at pagpapala na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Maipahayag ko rin po sa inyo, may share ko rin po mga minamahal. Hindi sa pagbaba ng pagkatao ng aking beloved husband, pagtaas lang po sa kapurihan ng mahal na Panginoon. Katulad rin po ng ibang mga nanay, ng mga ibang buhay may asawa. Ako po ay naging battered wife din po ng mga panahong una-una. Dahil napakabata pa po namin nagsama, away bati, hiwalay. Magulo po ang aming buhay noon nang dahil na rin po sa karamdamang taglay ko. Hindi naging maayos ang buhay namin noong mga panahon una-una.
Alam niyo mga minamahal, yung aking beloved husband, alipin din po ng bisyo nung araw. Alak, sugal, sigarilyo, ang 2 kahang sigarilyo. Kulang po yan sa maghapon. Lunes pa lang, may usapan na kung sinong may kaarawan sa sunod na linggo. Dahil pag-araw po ng panambahan kami narito, siya po ay nandun sa mga inuman. Wala po siyang panginayang sa paggastos. Isang araw po, umiyak ako sa mahal na Panginoon. Nasabi ko, mahal na Panginoon, nakita mo ang hirap ko na 5 bata ang akay ko. Mga minamahal, yung mga bata na mga anak ko yan, nililians nila yung papa nila every time kaming manggaling ng panambahan. Nasabi ko, mahal pa yung kahabagan mo kami na siya rin po ay makasama namin. Isang araw, tinawag siya ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Hallelujah, sa himalang kaparaanan. Inalis po yung kanyang mga bisyo. Yung kanyang pag-iinom, pagsusugal, unti-unti pong binago ng mahal na Panginoon. Binigyan ng kapayapaan ng aming dating magulong buhay. Amen. Pinagaling ang mga karamdaman. Hallelujah. Walang sapat na salita na ipahayag, mga minamahal. Paulit-ulit, mga minamahal. Every time kong nakikita yung mga himala, akala ko, sabi ko, mahal na Panginoon, nagpapagaling ka noon hanggang sa ngayon. Amen. Tunay, mga minamahal, dahil napatunayan ko yan. Last September 15 po, nung nakakaranas po ng aksidente yung aking anak na pang-7, sa lugar po ng Batangas, tinawagan po ako nung aking beloved bayaw at saka nung aking anak na sabi nila, Mama, sundan mo ako sa lugar ng Banawe. Akala ko kung ano lang. Hindi nila sinabi na may aksidente na yung aking anak. Alam niyo mga minamahal, lumuhod ako na nalangin. Noong mga panahon po na yan, magdadaos ng krusada sa lugar po ng Sapang-Palay. Nalungkot po ako dahil hindi ako nakarating po ng Sapang-Palay Crusade. Pero mabuti ang layunin ng wala Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung anak ko po na yan, the time po na nakarating ako ng Banawe, doon ko po nakita na nandun siya sa loob ng ambulance, na umiiyak, nakahiga. Ang sabi niya, Mama, okay lang ako. Pero alam niyo mga minamahal, lumuhod ako sa loob ng ambulance. Nilagyan ko ng liplats yung likod niya. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito man po'y pagsubok. Ito man po'y paglilinis, panghawakan mo po ako. Hindi maikli ang iyong kamay upang ako hindi maabot. Alam niyo mga minamahal, bago pa man siya ipasok ng ER, nilihans ko na po siya, nanampalataya ko sa unang dalangin nating beloved pastor na siya po ay pagagalingin. In-examine po siya from head to foot. Alam niyo po mga minamahal, hindi po siya inadmit nung time na yon. Nasabi ko, bakit hindi admit? Hindi na nga po siya makakilo, sumisigaw yung aking anak. Nakita po sa x-ray yung kanyang spine. Napit-pit po yan dahil yung 500 meters po na binagsakan ng aking anak. Mabuti na lang ang po at sa buhanginan po siya. Bumagsak, paupo. Pero ganun pa man, napinsala po yung spine niya. Para siyang sanggol na nung binuhat ng mga tao, talagang wala po siyang maisigaw kundi hallelujah. Alam niyo mga minamahal, in-x-ray siya, in-examine. Pinauwi kami, hindi siya inadmit. Nang sabi ko, bakit hindi admit? Mag-bed rest for 30 days daw po. Then bumalik kami ng orthopedic, pinad-bed rest din po ulit siya another 30 days. Alam niyo mga minamahal, pang ilang ulit po siyang in-x-ray. Nang sabi po, pag hindi naman po naka-recover yung spine ng anak ko, ay opera, lagyan po ng bakal sa likod. Pero ako'y nanampalataya. Sabi ko, mahal na Panginoon, minsan pang ipinakita mo sa akin, ang anak ko na yan, na si Aldrin, patayan ng ipinanganak ko dahil yung panganahon, una-una, mga minamahal, nanganganak ako sa bahay, ang anak ko na yan, nang dahil sa pananampalataya na ipinakita sa aking beloved husband na totoong nagbubuhay ng patay sa luministeryong ito. Yan po ay nilens po namin nila Tiyong Kang na nabuhayan yung batang yan. Alam nyo, violet po yan nung ipinanganak. Nasabi ko, mahal na Panginoon, for 29 years na ipinakita mo yung himalang yun sa akin. Yung anak kong patay na yan na nasa ganitong kalagayan. Bigyan mo ng kagalingan, mga minamahal na Panginoon. Alam nyo mga minamahal, unang x-ray, pangalawa, pangatlo na nakabrace na po siya, pang-apat na x-ray, hallelujah. Hindi na po siya kinailangang operahan. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa ngayon po, mga minamahal, nakatayo na siya, naglalakad, nagmumotor, Amen. pinagaling Praise ng God. mahal na Panginoon. Totoo ang mahal na Panginoon. Unahin natin siya, mga minamahal.
Amen. Naranasan ko rin po dito mga minamahal, nang dahil sa pagbibigay, pagtatapat, ginamit din po kami ng mahal na Panginoon sa pagbibigay nung araw, mamalakayan ng mga kaluluwa, yung aming mga beloved loved ones. Napakahirap ko po silang kumbinsihin. Sa ganang akin, hindi ko po kaya. Pero pag ang mahal na Panginoon po palang kumilos, isa akong buhay na patotoo sa kanila na ako po ay sagana sa karamdaman ng panahong una-una. Nakita po nila, nagkaroon po kami ng bunga na isang inaanak ko po na manggagawa na rin po sa panahon po ngayon. Mga labons po namin na nabunga namin. Nagbunga ng mga kamag-anakan namin, mga labons na mga kapatiran na sila man din po ay nakasaksi ng buhay na patutot, mga himala sa ministeryong ito na hindi lang ang karamdaman, pagbabago ng buhay ng tao, kagalingan, at ang mga problemang mabibigat, pagbabago ng buhay ng mga mag-asawa na tunay na dito binubuo ang mga wasak na tahanan, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah, isang pamilya namin na naabot. Hallelujah, thank you Lord God, purihin ka mahal na Panginoon sa pagbibigay, sa pagtatapat, mga minamahal ng panahon ng pandemic. Tunay na napakahirap po natin noon. Wala po tayong ganitong pagdaraos. Alam niyo po mga minamahal, napakahirap ng hanap buhay. Pero ang Diyos ay tapat. Nang dahil sa pagbibigay, hindi kami pinagkulang na mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang Bethel Upholstery Shop ay tunay na pinagyamat, pinagpala ng mahal na Panginoon upang kami rin po'y magamit sa pagbibigay. Hallelujah. Thank you, Lord God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming biyaya at pagpapala at himala. Hindi ko na mabilang mga minamahal. Hallelujah. Sa mga baguhang narito, i-challenge ko po kayo upang kayo rin po'y makaranas ng tulad din pong naranasan namin. Kagaya ko po na isang bone cancer patient. Hindi man po sa iniisip ko po sa panahon po ngayon kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay ko. Wala na po ako sa inyong harapan sa ganitong kalagayan. Subalit ang Diyos na naming pinaglingkuran, ang Diyos na aming natagpuan sa ministeryong ito. Sa unang dalangin ng aming beloved pastor, Will Almeda, hallelujah, naabot kami ng kanyang panalangin. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah, pagpapalang material, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Hallelujah, ang walang hanggang kaburihan, pagpapasalamat, pagdakila, tanging sa iyo lamang, mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, glory to God. Thank you.